Inabutan ng dagsang ng mga balik Metro Manila at balik trabaho ang mga hindi pa tapos na road repair sa EDSA. 24 na hukay po yan. Kaya pagmumultahin sila ng mga contractor. Nakatutok si Salima Refra. Mabigat na nga ang daloy ng trapiko na inaasahan sa EDSA matapos ang Semana Santa. Pero tila naging extended pa ang penitensya ng mga motorista. Kabi-kabila kasi ang mga naiwang road repair na hindi natapos sa EDSA southbound. Mula West Avenue, PhilAm, Timog Avenue sa Quezon City, Santolan sa San Juan hanggang sa Boni MRT Station sa Mandaluyong, may di madaan ang lane sa EDSA dahil sa mga hukay. May iba na pinatutuyo na lang, pero may ilang nakatiwangwang pa ang mga hukay. Ayon sa MMDA, 24 na hukay raw ang hindi natapos ng dalawang contractor na naglalagay ng fiber optic cables. Talaga pong masasabi natin na makasarili sila. Hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos. In fact, sinita ko nga po sila, iniwan lang pong nakatiwangwang yung mga hukay. Ni walang traffic marshals. Wala po talaga. Ang masama pa, ang ginamit pang pangharang yung mga MMDA na cones and barriers. Pinulong ng MMDA at DPWH ang dalawang contractor. Nagkamali daw yung kanilang logistics. Nagkamali ng pag-schedule ng delivery ng simento, which I don't believe. Sabi ko nga, as early as Friday daw, nalaman na nila. Sabi ko, ba't nyo pa hinukay? Alam nyo na hindi matatapos. Pagmumultahin ng dalawang contractor at ire-review ang lahat ng permits nila. Ipe-penalize po natin sila ng kada hukay ng 50,000 pesos per day. May kasama pa pong ibang violations yan. Kung walang traffic marshals, light penalty 20,000 yan. Yun namang hindi natapos, kung 24 yung not passable, kung 50,000 per day, that's 1.2 million per day. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ng dalawang contractor. Napagkasundo ang tatakpan na ng DPWH ang mga hukay simula mamayang gabi. Pero asahan pa rin daw ang mas mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA sa mga susunod na araw. Dapat yung Holy Week, tinapos na nila. Alam na nila na uwian na ngayon ng mga tao, saka balik trabaho na. Nakabala talaga. Sana kung maaari sana sa gabi nila gawin para hindi matraffic. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. At kaugnay niyan, humingi ng paumanhin ang CEO ng R-Link Corp, isa sa mga kontraktor na mga repair sa EDSA. Inaako raw nila ang responsibilidad at gumagawa na ng mga agarang hakbang para matugunan ang delay at matapos agad ang mga proyekto.